Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Naghihiwa ng gulay si Carmela nang mapo ng pinagmamasdan siya ni Luis. Nakasandal ito sa hamba ng entrada. Alam mo Carmela, naiingit ako sa'yo. Wika nito, nakangiti. Umangat ang mga kilay niya. Naiingit saan? Lumapit ito, hinila ang isang silya at naupo. Aboy, 4 na araw mula na umalis ka ng Maynila. Ayan, 2 magandang lalaki kaagad ang nag-aagawan makuha ang atensyon mo. Well, kung akong papipiliin mo, mas gusto ko si Wilson. Kasi gusto ko yung gwapo, yung misteryoso, tsaka mayaman. Putol niya. Ipinagpatuloy niya ang paghihiwa ng sibuyas. True ka dyan. Tawa nito. Pagkaway pumormal at nagbuntong hininga. Huminto sa ginagawa si Carmela at tinitigan ng tiyahin. May problema ba? Nagkipit ito ng mga balikat. Nilaro nito ang broccoli. Alam niya na may problema ito. Hinilan niya ang silya at naupo. Bakit nyo nga pala pinagpasyahang sumunod sa akin dito? Hindi mo nabanggit na magbabakasyon kayo. Malungkot itong muling nagbuntong hininga. Natatandaan mo yung kontrata ko dun sa bagong TV series? Yung kinagwento ko sa'yo? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Oh, bakit? Hindi mo ba nakuha? Tumango si Luis. Nakita niya biglang pagkunot ng noo nito at tila lungkot sa mga mata nito. Oo ibinigay nila sa iba. Mas matanda ng 3 taon sa akin at mas mataas ang ibinigay sa kanya. Pero naniniwala ang istasyon na mas malakas siyang hahatak ng viewer. Luis, makakakuha ka naman marahil na ibang kontrata. Tsaka mahusay kang artista, di ba? Pagbibigay konsolasyon niya. Ngumiti si Luis. Salamat Carmel ha. Pero mahigpit ang kompetisyon sa TV. Iniisip ko na nga na mag-retire na. Anyway, sa next month, magpo-40 na ako. Alam niyang hindi gusto ni Luis na iwan ang pag-arte. Subalit tama ito. Mahigpit ang kompetisyon sa trabaho nito dahil mula nang dumating siya sa Pilipinas ay wala na itong permanenteng show. Paminsan-minsan ay naiimbita itong mag-guest sa isang show. Mula nang dumating siya, dumedepende na si Luis sa kanya financially. Si Eric, mabuti at pumayag siyang samahan ka sa bakasyon mo rito. Susog niya. Nag-aalala nga siya sa akin na pumunta ako dito na mag-isa. At gusto rin naman niya makita ang lugar na ito. Alam mo, sabi niya, kung sakasakalit magustuhan niya rito, baka dito kami manirahan at magtayo ng business. Tumango siya. Muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Nga pala Carmela, paano nga pala kayo nagtagpo ni Montañez? Ibinalik nito kay Wilson ang usapan. Oh well, alam kong taga-kapistraan ng pamilya niya. Pero hindi mo nabanggit sa akin na magkakilala kayo. Oo nga Carmela, wika ni Eric na lumitaw sa bukana ng pintuan ng kusina. Hindi mo sinabi sa akin kagabi kung paano kayo nagkakilala ng lalaking yun. Nagbuntong hininga si Carmela at pahapyaw na sinabi sa dalawa
kung paano sila nagtagpo ni Wilson. At pagkatapos, bago pa makabuo ng opinyon ang tiyahin niya, ay itinuloy niya ang pagsasabi tungkol sa dahilan kung bakit doon nagpalipas ng gabi si Wilson. Ano? Hindi nga, Carmela. Totoo ba yan? Bulalas ni Luis. Sino maaaring gumawa ng ganun sa'yo? Para itong hindi makapaniwala sa narinig, lumapit pa itong bahagya sa kanya. Natitiyak kong ang nagtangkang patayin ako sa parking lot ng ospital at ang may gagawa ng patay na aso ay isang tao, Luis. Aniya, muling lumukob ang takot na naramdaman kahapon nang malaman ang tungkol sa nakasulat sa sahig. So, okay. Papaano yung mensahe dun sa sahig? Ani ni Eric na hinila ang silya sa tabi ni Luis at naupo. Pero hindi ibig sabihin niyo na ito rin yung taong sumasalakay sa'yo sa Maynila. Ang mensahe sa sahig at ang sinabi ng atakar mo sa parking lot ay maaari nagkataon lang. Tsaka, libong milya ang layo ng Santa Clarita mula sa Maynila, no? Sandaling natigilan si Carmela. Hindi niya naisip yun. Kung magkaibang tao sila, pareho nila akong kilala kung ganun. Carmela, pero hindi mo natitiyak na inusal ng atakar mo ang pangalan mo sa parking lot, di ba? Patuloy nito, na hindi mo yun nasabi sa mga pulis. Naalala mo lang yun kahapon dahil nga may nakasulat sa sahig. Pero Eric, nang sabihin ni Wilson na tungkol sa nakasulat sa tiles, ay natiyak kong inusal iyon ng lalaking sumalaki sa amin ni Denise sa parking lot. Sabi niya, hindi ko matatandaan iyon kung hindi. Carmela, ang nagpasok na patay na hayop dito sa kusina, ay maaaring isang may diferensya sa isip na pag-alagala rito sa resort at kilala ng buong bayan. Patuloy ni Eric sa resonableng tinig. At saka isa pa, ano naman ang dahilan at susundan ka pa ng atakar mo rito mula Manila? Yung gumawa nun sa'yo, hindi ka kilala at saka si Denise. Yung nangyaring yon is a random crime lang yun. Besides, kung ang atakar mong iyon ang nananakot sa iyo at sinundan ka rito, ay bakit hindi ka pa pinatay nung na-stranded ka sa daan? Di ba ang dali naman gawin yun? May punto ka diyan, ani ni Luis na nag-iisip. Pero hindi naman ako na-stranded na ganun katagal. Umiling siya. Dumating si Wilson, makalipas lamang ang humigit kumulang 10 minuto. Carmel, anything could happen in 1 minute. Mula sa pagbaba mo ng kotse sa parking lot hanggang sa pagsalakay ng taong iyon ay wala pang 3 minuto. Patuloy ni Eric. Kaya huwag mong sarahan ang isip mo. Huwag mong sarahan ang isip mo na magkaparehong taong atakar mo sa Manila at yung taong gumagawa nito sa'yo ngayon. Well, I hope you're right, Eric. Ani ni Luis. Ayokong isipin na yung kriminal na yun ay talagang papatayin si Carmela. Hindi na kumibo si Carmela. Sana nga ay tama ang sapantahan ni Eric. Sana nga ay gawa lamang ng isang may diferensya sa isip ang tungkol sa patay na hayop. Halos 1 oras na pinag-aralan ni Carmela ang kopya ng financial statement na dala ni Robert. Subalit wala siyang matukoy na discrepancy. Lumabas siya ng silid at tinungo ang silid ng tiyahin. Kumatok siya. Pasok! Bukas yan! Itinulak niya ang pinto. Nakita niya naglalagay si Luis ng night cream. Ritual ang tiyahin niya iyon. Hindi ito natutulog nang hindi inilalagay sa mukha ang lahat ng uri ng pambabata. Asan si Eric? Tanong niya nang makita nag-iisa lang ito. Umangat ang mga kilay nito. Ano ka ba, Carmel?
Silid ko ang kinatok mo, hindi sa kanya. Umikot ng kanya mga mata. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Luis. Okay, okay. Wika nito, nakangiti pa rin. Nasa dagat siya. Ang sabi niya ay gusto niyang maglakad. Magpapatunaw ng kinain. Oh, may kailangan ka ba? Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ibinaba niya sa harap ng dresser ang librong dala. Tingnan mo to. Kanina ko pa to pinag-aaralan eh. Natitiyak kung may diferensya eh. Hindi ko lang matukoy. On the surface, ayos naman ang mga figures eh. Pero parang may tinatagong diferensya. Hindi agad sumagot si Luis. Tila biglang nailanga. Nawala ang ngiti sa mga labi. Nakita ni Carmela na inilayo nito ang tingin sa libro. Makalipas ang ilang sandali, ay muling tumawa. Natural na hindi mo matutukoy dahil tama yan. Wika nito. Ipinagpatuloy ang paglalagay ng night cream. Besides, paano mo naman nasabing may diferensya ang financial statement na yan? Gayong hindi ka naman accountant. Doktor ka, remember? I'm sure yung record na yun okay. Luis, bago ka naging artista, kumuha ka muna ng accountancy, di ba? Kaya natitiyak kung alam mo to. Ano ka ba naman, Carmel? Ilang units lang yun. Tsaka matagal na yun at hindi ako expert dun. Marahas ang pagbuntong hininga nito. Ano ba naman kasi nakain mo at hiningi mo kay Nancy ang financial statement ng farm? Ay bakit? May right naman ako na i-check tong libro, di ba? Isa pa, nito nakalipas na taon, ay 60% lamang ng usual remittances ang tinanggap ng bangko ko sa Maynila. Napakalak na ibinagsak. Carmela, di ba sinabi ko sa'yo na hindi gaano maganda ang ani ng farm itong mga nakalipas na mga buwan niya? Lalo na't nag-uulan. Nalaglag lahat ng mga bulaklak. At huwag mong puyatin ang sarili mo sa kakatitig diyan sa mga figures. Tinitiyak ko sa iyong tama yan. Tama? Hindi mo nga tinitingnan. Sarkastikong sabi niya. Carmel, naniniwala ako kay Nancy. At saka manager na siya ng papa mo noon pa man. Kung ang papa mo nga, pinagkatiwalaan siya na humawak ng finances ng farm ninyo bago siya namatay. Ay ikaw pa ba naman ba? Tsaka pabayaan mo sa kanya yun. Hindi, Luis. Mali ka. Natandaan mo na si Atty. Librado, ang husband niya, ang manager ng farm nito. Kinausap mo ako na si Nancy na humawak ng farm nang mamatay ang asawa nito noong nakaraang taon. Carmel, totoo naman eh. Tinitigan siya nito mula sa salamin. Dahil may kakayanan si Nancy na pangasiwaan ng farm. Siya ang asistan ng asawa niya noong nabubuhay pa ito. Kaya huwag kang mag-alala. At sinabi ni Nancy na mahusay na accountant si Robert. Hinahandle niya yung mga account ng mga kaibigan niya dati. Kaya please, stop worrying. At saka intak naman ang mana mo mula kay Tio Quintin. Kumunot ng noo niya. Parang may pagka-bitterness sa boses ng kanyang tiyahin. Kahit kailan ay hindi ipinaghili ni Luis sa kanya ang katayuan niya sa buhay. Ngayon lamang niya ito nahimigan ng ganong tono. Napasinghap siya. Marahil ay talagang masama ang loob nito sa hindi pagkakuha ng inaasahang TV contract. She wished she could show the book to Wilson. Baka makita nito ang hindi niya makita. Pero mula nang umalis ito noong nakaraang araw, hindi pa ito nagpapakita sa kanya. Isa pa, marami na siyang kaabalahan dito para dadaghan pa ng tungkol sa negosyong naiwan ng mga magulang niya sa kanya. Ang partikular na bagay na iyon ay responsibilidad niya. Responsibilidad na hinawakan niya dapat nang mamatay ang mga magulang niya sa halip na magtungo siya sa Amerika.
Walang kibong muli siyang lumabas ng silid. Kinagabihan, hindi alam ni Carmela kung ano ang nagpagising sa kanya. But she woke with start. Madilim. She stilled for a while and then shivered. Pumapasok ang malakas na hangin sa nakabukas na mga bintana kasama ang buwan. Umulan na naman. Narinig niya ang banayad na mga patak sa bubong. Iyon marahil ang napagising sa kanya. Ang ulan at ang haplos ng ambon sa mukha niya. Kinapa niya si Andrea sa tabi niya. Tulog na tulog ang bata. Inabot niya ang kumot sa paanan nito at kinumutan ito. Pero bakit namatay ang ilaw sa lampshade? Inabot niya ang alam niyang kinaroroonan ng lampshades at paulit-ulit na on-off ang ginawa niya. Pero nanatiling hindi ito nagsisindi. Ano ang nangyari? Pagkagaling nila ni Robert sa beach kahapon ng tanghali, ay dinat na nilang naroon ang tauhan ng local opisina ng kuryente. Nang gabing iyon, ay may ilaw na sila. Akma siyang tatayo sa kama upang tunguhin ang switch ng ilaw sa tabi ng pinto at upang isara na rin ang bintana. Nang marinig niya ang tunog na iyon, natigil siya at pinakinggan. It was her doorknob. May umiikot ng doorknob niya. Pinipilit na kung sino mang nasa labas na buksan ang pinto ng silid niya. Sino yan? Tanong niya. Lumabas na pagak ang boses niya. Naghihintay siya ng sagot mula sa labas ng pinto, pero walang tumugon. Sa halip ay patuloy niyang naririnig ang tunog na pinipihit na doorknob. Mabilis ang pagbalikwas niya at pagbaba ng kama. Mabilis niyang tinungo ang pinto. Sino yan? Muli niyang ulit. Unti-unti ang pag-ahon ng takot sa dibdib niya. Sandaling huminto ang umiikot ng doorknob niya. Hinihintay siguro na buksan niya ang pinto. Subalit ng kamay niya ay unti-unting kinapa ang barrel bolts sa itaas ng doorknob at isinara iyon. Narinig marahil na kung sino mang nasa labas ang click ng barrel bolt. Naging mapwersa ang pag-ikot nito ng doorknob. Nagpanik na si Carmela. Tuluyan ang nilukuban ng takot. Luis? Usal niya. Pagkatapos ay malakas na tinawag ang pangalan ng kanyang tiyahin. Luis! Tumakbo siya sa dingding na nakapagitan sa mga silid nila. Ang room ni Luis ay kalapit lamang ng room niya. Binayo niya ng binayo ng mga kamay ang dingding kasabay ng sigawa. Double-walled paneling iyon. Pero sa lakas ng sigawa at bayo niya sa dingding ay imposibleng hindi magigising ang tiyahin niya. Paulit-ulit ang sigaw na ginawa niya na halos mamaos na siya. Mami? Nagising si Andre sa kalabog at sigaw niya. Mami, asan ka? Ba't ang dilim? Nahinto siya sa pagsigaw at pagkalabog sa dingding. Tinakbo niya ang kama at niyakap si Andrea. Shh! It's okay. It's okay, honey. Nangangatal ang boses niya. Ang kanyang katawan ay ganun din dahil sa takot. Ang lahat ng pinto sa bahay na iyon ay maganda ang pagkakagawa. Hindi iyon basta-basta nabubuksan ng iisang tao kahit pabalyahin nito iyon. Pero paano nga kung mabuksan iyon? Bakit hindi nagising si Luis o si Eric? Niyuko niya si Andrea at nagsimulang humikbi. Paano kung masaktan nito? Hindi niya kayang tanggapin kung mangyari iyon. He was just a little boy. And one crazy bastard had killed his father. At ngayon, ay may nagtatangkang pasukin sila. Humigpit ang yakap niya rito. Ang kanyang katawan ay nangangatog pa rin.
Umiyak siya. Iyak na natatakot at humihingi ng tulong. Si Andre ay tuluyang umiyak ng malakas nang maramdamang umiiyak siya. Nang umiyak ang bata ay tila natauhan si Carmela. Hindi siya pwedeng manatili doon habang hinihintay na masira ang pinto na kung sino mang nasa labas at patayin siya. Mabilis siya nag-isip. Kailangan niya ng weapon para protektahan ang sarili, maging si Andrea. Subalit wala kahit anong bagay ang magagamit niya upang ipanlaban sa taong iyon. Ang kanyang kwarto ay halos walang laman maliban sa kama at sa table. Lahat ng kwarto doon ay ganun at hindi rin sila makakalabas ng silid sa pamamagitan ng bintana. May mga rehas na bakal ang lahat ng bintana sa bahay na iyon ng lolo niya. Lumipad ang mga mata niya sa pinto nang marinig ang mahinang katok. Carmela! Carmela! Gising ka ba? Napahugot siya na paghinga. Si Eric. Si Eric ba ang nasa likod ng pinto? Ito ba ang nagpipilit na pumasok? Eric? Nilakasan niya ang tinig. Bakit umiiyak ang bata? Tanong nito. Binitawan niya si Andrea at tinungo ang pinto. Gaano kang katagal na nandiyan ha, Eric? Inihilig niya ang ulo sa pinto. Gaano katagal na ano? Na nandiyan sa likod ng pinto? Carmela, ngayon lang. Buksan mo ang pinto. Bakit umiiyak si Andrea? Namemorysyo ba siya? Umiling siya kahit na hindi nito nakikita. Hindi. Okay lang. Okay lang kami. Natakot lang sa dilim si Andrea. Nangangatog pa rin ang boses niya. Bakit ba wala na namang kuryente? Grabe yung mga taong nasa electric power niyan. Narinig niya ang mga yabag nito palayo sa silid niya. Nanlupaypay siya at dumaos-dos sa may pinto at tahimik na umiyak na umiyak. Si Eric ba nagpipilit na magbukas ng pinto niya? At nagpretend lang ito na pumunta lang doon dahil na-realize nito na hindi nito ma-open ang pinto. Pero bakit? At nasaan si Luis? Mami, nasan ka po? Tumayo siya at bumalik sa kama. Inihiga ang bata. Matulog ka ulit, honey. It's okay. Natakot lang ako sa dilim. Kaya tinawag ko si Tita Luis mo. It's okay, Mami. Hindi naman ako afraid sa dark eh. Sabi po kasi ni Wilson, hindi dapat ako matakot sa dilim. Dapat daw po, protektahan kita kapag natatakot ka. Pwede mong hawakan na aking kamay. Dahil sinabi ni Andrea, ay napahagulgol siya. Niyakap niya ito. Bigla ay inasam niyang sana ay naroon si Wilson. Ang ekstranghero na ipinaramdam sa kanya na safe siya at secured. At tanging presensya lamang ni Wilson ang kailangan niya para makatulog siya ng panatag. Muli siyang humiga at niyakap si Andrea. Kinantahan niya ito para muling makatulog ang bata. Ilang sandali pa ay nakatulog na muli si Andrea. Subalit nanatili siyang gising at nakatitig sa dilim. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok na mabilis. Sabi ni Luis sa kanya noon na palagi siyang takot matapos na mamatay ang kanyang mga magulang. Ni hindi niya lubusang natatandaan kung ano nangyari sa kanila. Ang alam lang niya ay meron siyang traumatic amnesia. And she didn't mind if she didn't remember the tragic accident that killed her parents. It was a blessing anyway. At pamula nga nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay palagi siyang nananaginip. May mga buwang hindi na niya pinapanaginipan
ang pagkamatay ng mga magulang niya, ang patalim sa panaginip niya, ang tinig na tumatawag sa pangalan niya, hanggang sa mangyari ang pananalakay na iyon sa kanya sa parking lot ng ospitala. At namatay nga doon si Denise. And she was back to her old self. Only this time, she wasn't just scared, she was furious as hell. Bakit may taong gustong pumatay sa kanya? Wala naman siyang kagalit. Wala pang 1 taon mula nang makabalik siya sa Pilipinas. Ang mga mata niya ay natuon sa bintana. Bakit kay tagal namang mamanaag ng araw sa silangan? Dahil ang pagsilay muli ng araw ay doon lamang niya mararamdaman na safe siya. At doon lamang hihinto ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinabukasan, walang problema sa main switch, Carmela. Ani ni Eric. Isinirang muli ang switch box. Nag-brown out lang marahil kagabi. At ngayong umaga na lang uli nagkakuryente. Alam mo naman minsan itong kumpanya ng elektrisidad, lalo na't probinsya pa. Puno na emosyong hinarap ni Carmela ang tiyahin. Bakit hindi ka nagising nang sumigaw ako at kalubugin ko ang silid mo kagabi, ha, Luis? At saan ka galing sa ganong oras ng gabi, ha, Eric? Ano ang ginagawa mo sa labas ng silid ko? Hindi mo nasabing narinig mo akong sumigaw, kaya ka naroon kagabi. Wow! Itinaas ni Eric ang mga kamay. Calm down, Carmela. Si Luis ay umiwas ng tingin. Carmela, uminom ako ng sleeping pills kagabi. Alam mo naman kapag nasa ibang lugar at namamahay ako, hindi makatulog. Iginala nito ang paningin sa buong kabahayan at nagbuntong hininga. Hindi na nga ako pamilyar sa bahay na ito . At alam din niya ni Nancy. Kaya nang sa kanila ako natulog nung gabing dumating ako, binigyan niya ako ng sleeping tablets, maaga pa lang. Nagsalita naman si Eric. Sabay bayan ako natulog kagabi. Paliwanag naman ni Eric. Dinala ko yung camping blanket. Umuwi lang ako na magsimulang umulan. Anong oras ba may nagtangkang bubukas ng silid mo? Napaisip siya. Almost at the same time, nung kumato ka. Yun sana ang gusto niya sabihin. Subalit pinili niyang huwag ng kumibo. Hindi tamang pagbintangan niya ito. Hindi kaya nananaginip ka na naman, Carmel? Simpatya ni Luis. Nananaginip ka na naman bang muli? Baka naman sa halip na nakabuti ay nakasama pa ang pagbakasyon mo rito. Mula nang mamatay mga magulang mo, hindi ka na tinatantanan niya masamang panaginip mo . Gusto niyang sabihin hindi siya nananaginip kagabi. Subalit walang katibayang may nagtangkangang pumasok sa silid niya. Kung gusto mo na you feel secured and safe, patuloy ni Luis sa nag-aalalang tinig. Kailangan natin humingi ng protection para sa iyo. Pupunta kami ni Eric ngayon sa police station sa bayan. At ano sasabihin natin? Putol ni Eric sa sinasabi ng nobya. At saka nasan yung katibayan na may nagtangkangang pumasok sa silid ni Carmel kagabi? Eric, pwede nating i-report yung previous incident. Wika nito. Pwede natin sabihin sa kanila yung tungkol sa patay na aso. At saka ano? Muling putol ni Eric sa sinasabi nito. At saka bakit ngayon lang? Bakit ipinalinis ng hindi man lang ipinapakita sa mga otoridad? At kahit ang sulat sa sahig, dapat ay ipinakita natin sa kanila. At saka yung sulat dun sa sahig, di ba sabi lamang ni Wilson yun? Yun lang pinapanghawakan natin . And for all we know, gawa-gawa lang ng Montañez ng bagay na iyan. Tama si Eric, Luis. Ani ni Carmela na nagbuntong hininga. Maliit ang bayang ito. Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Kahit si Wilson, hindi sinabi kay Manang Pilipan tungkol sa pananakot.
Binanggit sa kanya ni Wilson na ito mismo ang bumura ng dugong nakasulat sa sahig bago pa ito makita ng inutasang maglinis. Anyway, bakit ba may gustong pumatay sa'yo ha? Tanong ni Eric. Iyan din yung gusto kong sagutin. Pakiramdam niya ay nanghihina siya at nagko-confuse. Tumayo na siya. Ikaw na muna bahala kay Andre Luis ha. Gusto kong bisitahin ang farm ngayong umaga. Hindi niya kailangan sabihin si Wilson ang sasadyain niya kinaman ng Pilipa. Sure, masiglang sagot nito. Pwede ka nga maglibot-libot muna sa farm at mag-decide ka kung mananatili ka dito o babalik ka na Maynila. Gamitin mo yung sasakyan ko. Well, if you want my opinion, mas gusto ko rito. Ani ni Eric. Bakit ka ba namamasukan sa ospital kung mayroon ka namang sariling negosyong mapagkakitaan ng husto? Tsaka hindi ka ba napapagod na may boss ka? Tinitigan niya ito. Marahil ay tama nga si Eric. Carmela, ani ni Luis. Huwag ka magpapahapon ha. Dahil may get-together party tayo na inorganisan ni Nancy ngayong gabi para sa mga dating amiga at classmate. Para bang reunion. Gusto kitang imbitahin. Pero baka hindi ka mag-enjoy dahil mga kabatch namin ni Nancy ang mga naroroon. Huwag mo na akong isipin, Luis. Pumunta kayo doon at mag-enjoy. Siguro babalik ako bago magtanghali. Oo nga pala, Carmela. In-invite din tayo ni Nancy sa vacation house niya sa Santo Tomas. Pahabol ni Luis nang lumalakad na siya palabas ng kusina. May retreat ang religious organization na kinabibilangan ni Nancy sa darating na weekend. Overnight camping. Sa tent matutulog ang ilang kasama. Santo Tomas is 30 minutes drive from Santa Clarita. Maganda yung lugar. Para kang nasa tuktok ng bundok. At saka, nakapunta na ako doon once. Sa huling sinabi, ay tila lumungkot ang boses nito. Sinulyapan si Eric na ang atensyon ay nasa pagkuha ng pagkain. Alam ni Carmela ang tinutukoy nito. Teenager siya noon na ikasal si Luis kay Lauro. At bagamat sa Maynila ito ay kinasal, ay sa Santo Tomas ang mga ito nag-honeymoon. Ipinahiram ng mag-asawang librado ang vacation house ng mga ito sa mga bagong kasal bilang regalo. Humugot ng malalim na hininga si Luis at nagpatuloy. Nag-iimbita si Nancy. Ayoko sana dahil, alam mo na, 1 linggo kaming nanatili ni Laura doon. Pero gusto ni Eric na sumama kami. Alam mo namang mahilig sa nature trip ng taong ito. Luis, yung mga memories ng mga namatay na tao, wala sa akin yun. Biglang sabi ni Eric. Kapag ikinasal tayo, gusto ko ring hiramin kay Nancy ang lugar na iyon. Dahil gusto kong burahin ang naon ng mga alaala. Dahil sa narinig, ay napaikot ang mga mata ni Carmela. Mga lalaki nga naman. Isip niya.